Inflation sa Pilipinas, patuloy ang pagbagal. Patuloy ang pagbagal ng inflation sa bansa. Ito ay base sa inilabas ng datos ng Philippine Statistics Authority o PSA kung saan naipakitang bumaba sa 3.9% ang inflation rate ng bansa noong December 2023 mula 4.1% noong November 2023 at 8.1% noong December 2022. Lubos naman itong kinatuwa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsabing ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagsusumikap upang mas mapaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Paano nga ba napabagal ng administrasyon ng inflation sa bansa? Alamin natin. Malaking bahagi ng pagbagal ng inflation ang mga sunod-sunod na direktiba ni Pangulong Marcos na nagbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka at consumer. Iba't ibang inisyatiba ang ipinatupad ni Pangulong Marcos para sa produksyon, gastusin at transportasyon sa sektor ng agrikultura na siya namang nagpapababa sa presyo ng mga bilihin, partikular na ng pagkain. Noong January 2023, umabot sa 8.7% ang inflation rate sa bansa bilang proactive measure upang malabanan ang epekto nito. Inaprubahan ni Pangulong Marcos ang pagtatatag ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook noong May 26, 2023. Sa pangunguna ng National Economic and Development Authority o NEDA at Department of Finance, committed ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook sa pagsusulong ng modernization sa agrikultura at sa pagpapalakas ng produksyon upang makontrol ang inflation at matiyak ang food security sa bansa. Matatandang ipinatigil din ni Pangulong Marcos ang paniningil ng pass-through fees sa mga sasakyang naghahatid ng produkto sa pamamagitan ng Executive Order No. 41. Isa sa mga dahilan kung bakit sinuspinde ang pangongolekta ng pass-through fees ay upang makontrol ang epekto ng inflation. Isa pang direktang nakatulong sa pagbagal ng inflation ang libreng rice seeds, fertilizers, financial assistance at technical support na ibinabahagi ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka na nagpapalakas sa lokal na produksyon. Namahagi rin ang Administrasyong Marcos ng financial assistance sa mga mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng third tranche ng Targeted Cash Transfer Program. Pantawid pasada program para sa mga driver at operators ng public transportation at delivery services. Mga fuel subsidy program para sa mga magsasaka at mangingisda. Pinuri ng International Monetary Fund o IMF ang targeted strategy na ito. Pangako ni Pangulong Marcos para sa 2024, mas palalakasin niya ang mga programang pang-agrikultura at tututukan ng mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin para sa bawat Pilipino. Ikaw, anong masasabi mo sa patuloy na pagbaba ng inflation sa bansa? DWIZ Research Report. Report.